taas-taasan, ngunit ka Jesus magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Ang Diyos na buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin ay buhay, siya ay buhay, Diyos natin ay buhay, Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin buhay, siya ay Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Siya ay mabuti, purihin ang Diyos pagkat tayo'y pinagwawagi. Tanging lakas at matibay na sandigan, Diyos na buhay at Diyos magpakailanman. Purihin ang Diyos sa kanyang kadakilaan, purihin ang Diyos ng buong kalakasan, kanyang pangako ay ating panghawakan. Di niya tayo iiwan o pababayaan. Sama-sama itaas ang pangalan niya, sama-sama ihayag ang kabutihan niya. Ating Diyos ay walang katulad, kapangyari ay di mapapantayan. Ating tiyak ay buhay na walang hanggan.
sama-sama itaas ang pangalan niya. Sama-sama ihayag ang kabutihan niya. Ang ating Diyos ay walang katulad, kapangyari ay di mapapantayan. Ating Diyos ay buhay na walang hanggan. Ako'y may katiyakan, walang pag-aalinlangan, sa Kanya na nangako, di ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, pawalang hanggan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Praise God. It is Saturday, no? So, Sabado na po. And right now, let us continue to believe in the Lord. Do not be afraid. Just believe. Okay? So, sa umagang ito, maririnig po natin yung mensahe ng Panginoon. A big leap of faith, no? So, a big leap of faith. Ibig sabihin, yung faith natin ay dapat, sabi nga natin, ay lakipan natin ng aksyon. Pinagpapakita ng tinatawag nating action of believing, talagang hindi mo pa ginagawa. You believe, katulad ng big leap of faith, kung saan tumalong ka, hindi po sugal ang pananampalataya. Ulitin ko, hindi sugal ang pananampalataya. Hindi ka tumataya niyan, at kung manalo ka, swerte mo, at kung hindi. So when we talk about big leap of faith, it talks about believing in and trusting God completely. Kaya nga ho, mga kapatid, sa umagang ito, before we pray, ay tingnan natin itong yung istorya, no? Story of two people with extraordinary faith, dalawang tao na mababasa natin sa Bible na nagpakita ng matinding pananalig sa Panginoon. Sabi nga natin, dalawang tao na nanalig sa Diyos sa panahon na tinatawag nating desperation. Yung punto na kung saan na a point of no return at death and life situation. Okay? Sabi nga, the power of faith series. So, nagsimula tayo sa facing the giant between David and Goliath. And then, pinagpatuloy natin ito sa buhay ni Caleb, no? That he overcome not only one giant, but many giants, no? So, faith has no limit, no? Because when we talk about faith, we talk about the power of God, no? Hindi yung size ng problem, yung height ng giants. So, brothers and sisters, continue to believe in the Lord, trust Him. Kayo na nasa situation sa mga kapatid natin na ngayon na nakakaranas ng cancer, no? Marami pumapasok sa isipan natin, kapatid, may pag-asa ka, may pag-asa pa. Manali ka sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kung sino man po ang ginagamit ni Lord para idulog sa panalangin sa pamagitan ng ministeryong ito, ang mga kapatid natin na ngayon ay nagdaranas ng sakit na cancer, kapatid, not only prayer,
alone, not only prayer, can make cancer flee. So we need to feed our faith. We need to grow in faith. We need to be desperate. Pag sinabi natin desperate, wala ka ng ibang lalapitan, wala ka ng ibang tatawagan, kundi ang Panginoon. Hallelujah. So, buksan po natin ang banal na kasulatan sa Mark chapter 5 verse 22, no? At tingnan natin ang pagkilos sa Panginoon sa dalawang taong ito. So, sa Mark 5:22, dalawang magkasunod na himala ang ginawa ng Diyos sa Mark chapter 5. Ang sabi dito, dumating ang isang lalaki nagngangalang Jairo, isang tagapamahala na sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatirapa sa kanyang paanan. So, ang taong ito ay si Jairo. Hindi siya yung tinatawag nating hindi kilala sa lipunan. Supposed to be kilala siya. Ginagalang siya. At sabi nga natin, nung time na yon, iwinaksi niya yung kanyang karangalan. Iwinaksi niya yung kanyang sitwasyon na kung saan nung oras sa iyo, lumapit siya sa ating Diyos. Alam naman natin na hindi lahat ng nananalig sa Panginoon ay talagang nananalig. Sabi nga ni Nicodemus, alam ng mga Parseyo ang katotohanan na si Jesus ay galing sa Ama, sa kalangitan. Pero ang hindi nila matanggap na ang Panginoon ay hindi yung inaasahan nila na nasa palasyo, na makapangyarihan, na may malaking hukbo, may malaking kayamanan. Hallelujah. So dito palang pinakita na ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan na sa kabila ng kanyang kahirapan dito sa lupa. Ang bunga naman nito ay kayamanan natin sa langit. Okay? So praise God, magandang umaga po sa bawat isa. So lumapit si Jairo, isang tagapamahala na sinagoga, pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatirapa sa kanyang paanan. This is a desperate time. No, bakit? Sapagkat sabi dito, at ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita, kung maaari, sumama kayo sa akin, at ipatong niyo sa kanyang inyong kamay, upang siya'y gumaling at mabuhay. So mga kapatid, yung salitang agaw buhay, death and life situation, na kung saan kapag hindi ka sinagot ng Panginoon, so automatic, wala ka ng buhay. Nakakalungkot isipin that people only will approach the Lord, the throne of God, when there is already life and death situation. Yung tinatawag nating point of no return. No, para bang lumalabas uloy na si Lord na lang ang huling tatawagin kapag wala ka ng makukuhang pag-asa sa iba, mula sa doktor, mula sa kayamanan, mula sa ating katalinuhan. Hallelujah. So mga kapatid, agaw buhay po ang anak kong dalaga. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong niyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. And take note, nangyari ito sa harap ng maraming tao. So faith cannot be underground, cannot be kept secret, no? Kaya sa time na to, iwinaksi niya ang kanyang karangalan, ang kanyang personality, and then lumapit siya sa Diyos, makaawa siya sa Diyos, na ang pinag-uusapan natin dito is agaw buhay po, no? Pag sinasabi nating agaw buhay, it could be nasa point na binibilang na lamang ang oras, ang sandali ng kanyang anak. Or maaari na sa time na yon ay cardiac arrest na. Ano yung cardiac arrest na? Nasabi nga natin ay halos patay na. No, hindi pa totally clinically dead sapagkat sabi nga natin maaring walang pulse, walang vital signs, but still the mind is still alive. So dito niya hinahanap ang Panginoon at ang Panginoon niya napapaligiran ng maraming tao. Para kahirap lumapit sa Diyos sa sitwasyon na yon. But because of faith, when we talk about faith, nothing is impossible. Sapagkat ang taong may pananampalataya, aakatin ang mga bundok, maabot lang ang Panginoon. So, brothers and sisters, sabi dito, agaw buhay po ang anak kong dalaga.
Kaya nga sa mga kapatid natin, kapatid, may pag-asa ka pa. Kapatid, kung ilang taong ka na o ilang buwan ka na na nagdaranas sa sakit ng kanser, kapatid, may pag-asa. Kapatid, may himala. Ilagay po natin sa ating comment section, kapatid, may pag-asa pa. May pag-asa pa ang buhay mo sa Panginoon. Lumapit lamang tayo sa ating Diyos. I-type niyo po dyan, may pag-asa pa sa buhay natin. Katulad ni Jairus, na nung oras na yun, alam niya sa kanyang isip na halos wala nang magagawa sa kanyang anak, pero lumapit pa rin siya sa Panginoon. Dalawang himala ito, no? At parehong nasa sitwasyon na imposible na. Tuloy natin. Ano naging respond ng Panginoon? Sinabi ba ng Panginoon, bakit kasi hinintay mo pang naghihingalo? Bakit hinintay mo pang halos mamatay na? But brothers, walang sinabi ang Panginoon doon, hindi sila kinondemn ni Lord. Ang sabi dito, sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. Nagmamadali sila, nasa emergency situation sila, and yet yung mga tao nakikisiksik upang makita kung ano mangyayari. Imagine, may lumapit sa Panginoon, nasa death and life situation, tingnan natin kung kaya niyang buhayin ang patay. Supposed to be, nung time na yon, wala silang idea na kaya ng Panginoon na buhayin ang patay. Wala pa siyang nagagawang ganong himala. Ang nakita nila, ang naniniwala sila ay kayang magpagaling ng Diyos. Praise God, hallelujah. Habang sila ay nasa daan, habang sila ay nakikipagsiksikan kasama si Jairus, meron pang isang babae na gustong makalapit sa Panginoon. Mark 5:25, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Isang babae na 12 years na nagbi-bleed, no? At kapatid, when we talk about bleeding, categorically speaking, ang babaeng ito is an outcast in the Jewish community. Why? Sapagkat sa batas ng mga Hudyo, ang babae na nanireregla o dinudugo ay may tuturing na marumi. Kasama na yung mga tao na hawak sa kanya o nadikitan niya, they will be considered unclean. At kapag sila ay unclean, hindi sila pwede pumasok sa templo. So imagine the problem of this woman, hindi siya matulungan kasi pag hinawakan siya at silang lahat ay magiging marumi. So 12 years of desperation, hindi pa ba desperate yung situation na yun na kung saan halos sa 12 taon niya nang iniinda ang kanyang sakit. At sabi dito, Mark 5:26, at lubang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Nakakalungkot isipin na yung babaeng ito ay lumalapit without the support of her family. No? So, ibig sabihin, hindi lang siya outcast sa community, but also, wala yung support ng kanyang pamilya. Walang sinabi kung siya ay may asawa o wala, pero alam natin na may kamag-anak yan. Hallelujah. Alam natin may kaibigan yan. But because of the situation, for 12 years na nagbe-bleed siya, maaring nawala ang kanyang mga kaibigan, maaring humiwalay sa kanya ang kanyang mga kaanak. At sa panahong ito, wala na siyang ibang pwedeng pagkatiwalaan. Ang kanyang kayamanan ay naubos na. Ang kanyang ari-arian ay naubos na dahil sa kapapagamot na walang bunga, walang resulta. Ang sabi dito, lalo pang lumuluba. Verse 27, narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Ang sabi dito mga kapatid, katulad ni Jairus, nakipagsiksikan siya hanggang makalapit siya sa Panginoon. Pero anong pagkakaiba ni Jairus at ng babaeng ito? Mga kapatid, si Jairus, nung oras na yun, kilala ng mga tao, iginagalang ng komunidad,
nung oras ay nagpatira pa, sumamba sa Panginoon. Openly. Pero itong babaeng ito, dahil alam niya ang Jewish tradition, bawal siya sa lugar na yon, bawal siyang lumapit sa Panginoon sapagkat madadamay lahat. Hallelujah. Pero secretly, itong si Jairus ay openly, but this lady, unknown lady, ay secretly, no? So, another situation of faith in time of desperation, no? Sabi ng doktor, 3 months ka na lang, 6 months ka na lang. Kapatid, hindi ang doktor ang magdedesisyon sa taon, sa araw, sa buwan na itatagal mo sa mundong ito. Ang kamatayan is under the power of God. Siya ang naglagay ng start at ng end ng buhay. Huwag niyong katakutan ang kamatayan. Kung kayo ay may pananalig, huwag niyong katakutan ito. Because death for the eyes of the believers is not the end, but the start of painless, endless joy, endless peace of God, endless fellowship with our God in heaven. Tatakot tayong mamatay, tatakot tayong iwan ng ating mga mahal sa buhay, natatakot tayo na baka hindi nila magawa ang dapat nilang gawin kapag nawala tayo sa mundo. We are afraid na baka mamaya hindi pa ready ang ating magulang, ang ating kapatid, ang ating mga anak, ang asawa, and then natatakot tayo sa mga bagay na mangyari baka mamaya masyado nilang indahin. No, kapatid, when we talk about future, place your trust in God. When we talk about tomorrow, place your trust in God. No, magtiwala ka sa Panginoon. Sapagkat sabi nga natin, wala pong limit ang Panginoon. Wala po siyang limitasyon at lahat ay kanya mapangyayari. So, a faith in time of desperation, secret lang. Kasi, pag nalaman ng mga tao, naku, iiwasan siya, lalayuan siya. Kaya sabi ng babae dito, in her own self lang, sa sarili niya, sa bulong niya sarili, sapagkat sinabi niya sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Enough na yung narinig niya about Jesus. Enough na yung narinig niya sa mga tao sa patungkol sa Panginoon Kristo. Kaya nung oras sa yun, nakipagsiksikan siya, maaari siya ay nanghihina na physically dahil sa bleeding, no? Marahil nung time na yun, wala nang gamot, wala nang doktor na lumalapit sa kanya dahil wala na siya pambayad. And then nung time na yun, nanghihina pa siya sa kanyang sitwasyon, and yet her faith gave her strength to move forward. To move forward. At ang nangyari, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Desperate. Kung di ang mangyari, wala na. Wala nang mangyayari. Sabi nga natin mga kapatid, when you believe in the Lord, believe in God. When you call upon the name of the Lord, only God. Sa Diyos lang kayo tumawag. Nakakalungkot na may mga tao, para masigurado na sila'y sasagutin, lahat ng Diyos tinatawag. Lahat ng santo tinatawag. Lahat, tandaan sana natin, tanging Diyos lang ang may likha ng langit at lupa. Tanging Diyos lang ang nagbigay sa atin ng buhay at siyang may kapangyarihan sa tinatawag nating kamatayan. At kung meron tayong hilingin natin ito sa Diyos at sa Diyos lamang. So, ano nangyari nang mahawakan niya ang Panginoon? Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Mga kapatid, nasa emergency situation sila nung time na yon. Unang-una, si Jairus ay nagmamadali sapagkat ang kanyang anak ay naghihingalo. So, kailangan nila magmadali. Parang ambulansya, no? Na nakawangwang. At ang mga tao naman ay nagmamadali rin. Sumasabay at nakikipagsiksikan sa Panginoon para makita nila yung kung merong bang himala, kung merong bang mangyayari. Today, may himala ba? Sa araw bang ito may gagaling? Sa araw bang ito ay may lalaya? Hallelujah. Sa araw bang ito ay merong lalaya mula sa kamay ng kaaway? Naniniwala ba kayo may magaganap ngayon?
Kung kayo ay nananalig sa ating Diyos, mga kapatid, kahit 12 years ka nang may sakit, may darating ang kagalingan mo. Kahit sinabi ng doktor, wala nang lunas ang sakit mo, manalig ka sa Panginoon at mangyayari ito. But you need to have faith. Manalig ka, kapatid. There is only one God and the only name given under heaven, the only name that will save us is the name of Jesus Christ. I want you to write that. Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Sa to, biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya after 12 years. What is the feeling of a person in pain, in sickness, no? In depression, in anxiety, no? Imagine, 12 years. Anong pakiramdam ng taong may sakit? Kapatid, nalalaman ng Diyos ang hirap na dinadanas ninyong mga may cancer. Alam ng Diyos ang nasa puso at isipan nyo ang inyong pagluha. Ang minsan ay bulong ng kaaway na sumuko ka na. Brothers and sisters, alam yan ng Panginoon. Hindi nalilingid sa Diyos ang sitwasyon mo. Kaya kapatid, nung oras na to, ano ang nangyari? Biglang tumigil ang kanya pagdurugo at naramdaman niya magaling na siya. Can this happen today? Pwede ba bang mangyari ang Mark 5:29? Yes and amen. Gagaling pa ba ako sa cancer? Yes and amen. Hallelujah. Manalig tayo, manalig ka sa Panginoon. Kami po'y nananawagan sa bawat isa, wala kami pinapahayag kundi ang salita ng Diyos, ang pananalig sa Panginoon at ang pagkilos ng Diyos, ang nagawa ng Diyos sa ating buhay at magagawa niya sa bawat araw. A person with faith in desperate time will receive healing. Sabi na talagang imagine, after 12 years, bakit 12 years pang inabot mo bago ka lumapit sa Diyos? Hello? Ang dami mong pangalan na tinatawagan. Samantalang iisa lang ang Diyos. Hallelujah. Mark 5:30. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at tanong, sino ang humipo sa akin? So secretly, hinipo siya ng babaeng dinudugo, and secretly, sabi nga natin, nararamdaman kagad ng babae ang kanyang kagalingan. At nung time na yon, wala siyang planong ipaalam sa Panginoon Kristo, but the Lord is being touched by people with faith. Ang Diyos ay nahihipo ng mga taong may matinding pananalig sa Kanya. So brothers and sisters, if you want God's attention, have faith. Have faith. Kaya sabi niya doon, naramdaman ng Panginoon yung pananampalataya ng babae at naramdaman ng Panginoon yung kagalingan na dumaloy sa kanyang katawan, na wala sa kanyang katawan, lumipat somewhere else. So sabi niya dito, sino yung umipo sa akin? Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, hindi pa siya nananalangin sa Diyos, ay nakamtan niya na ang kagalingan. 5:31, sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po niyo mong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit tinatanong niyo kung sino ang humipo sa inyo? Tama nga naman. Ang daming tao nung time na yon. Ando si Jairus, ando ng mga alagad, ando yung mga usisero, ando yung mga tao may pangangailangan. Pero sabi nga, sa dami ng mga tao nakadikit sa Panginoon, iisang tao lang ang nakakuha ng kanyang atensyon. Kaya sabi dito, 5:32, habang siguro bigla silang tumigil, and then talagang gustong malaman ng Panginoon. Patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa Kanya. So, siguro, sige, nagtanong ang mga alagad, sino ba yung humipo sa Panginoon? Sino ba yung mawak sa laylayan ng Kanyang damit? Tatanong sila.
Palibas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. So, kita niyo si Jairus, yung emergency situation, biglang na-interrupt. Tigil sila, stop sila. Pinakinggan nila ang kwento ng babae. Pinakinggan nila ang sinabi ng babae kung ano ang nangyari. At pinagtapat ito ng buong katotohanan. Brothers and sisters, in time of desperate needs, in time of life and death situation, kapatid, God has a message for you. May mensahe ang Diyos sa iyo. Kung alam mong wala ng pag-asa, meron pa. Kung alam mo na nalalapit ka na sa araw ng iyong sa huling araw mo sa mundong ito, kapatid, huwag mong katakutan ng kamatayan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin." Praise God, this is the message of the Lord to those who desperately need the power of God. Those who desperately need the healing power of God. This is the answer of God. Ito ang sagot ng Panginoon. Pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na, ipanatag mo ang kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Sometimes, brothers and sisters, so ano ba talaga ang healing? Kasi alam natin, ang hinipo niya, ang Panginoong Jesucristo, siya ay tumigil kaagad yung bleeding at siya ay naramdaman niya yung healing. Ngayon, pagdating ng 5:34, sinelyuhan ni Lord yung kanyang kagalingan. Kaya mga isa, sabi nga natin, naramdaman mo, kung pinag-pray ka, naramdaman mo, gumalik ka na, uy, praise God, magaling na ako, amen, amen, amen. So after that, sa halip na lumapit sa Panginoon, sabi nga, sa 10 kitongin na lumapit sa Panginoon para pagalingin, isa lang ang lumapit para magpasalamat. Kaya tanong ng Panginoon, asa yung siyam? So, yung isa, praise the Lord, sinelyuhan din ni Lord ang kanyang kagalingan. Kaya tuloy yung iba dyan, gumaling na, bumalik uli. No? Naramdaman niya na yung kapangyarihan ng Diyos, bumalik uli. Why? Sapagkat hindi niya binigay hindi nila binigay ang pasasalamat at kalwalatian sa Diyos. Kaya sabi dito, what is the reward of this lady? Anak, after 12 years of bleeding, now you are healed. Kaya sabi nga, gumaling ka dahil sa iyong pananalig. Alam ng Panginoon yung effort mo. Alam ng Panginoon yung pinagdaanan mo. At tunay nga, God is a rewarder of those people who diligently seek Him. Brothers and sisters, sabi ng Panginoon, daughter, your faith has made you well. Hallelujah. Verse 35, samantalang nagsasalita pa si Jesus, ito na. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak nyo, sabi nila. Bakit pa nyo abalahin ang guro? Mga kapatid, ulitin ko, marahil nung oras na nilisan ni Jairo, ang tahanan niya, alam niya sa kanyang isip, his daughter is gone. No? Kaya ang kahulugan ng talatang ito, patay na po ang anak niyo, bakit pa niyo abalahin ng guro? Maaring nung time na yun, ang pag-alis niya, talagang wala na. And then ngayon, naka-receive sila ng confirmation that the child is gone. So brothers and sisters, desperate yung babae, 12 years. After 12 years, she received her healing at miracle sa Diyos. Now, the question is this. Ano na sitwasyon ni Jairo? Patay na anak niya. Ayan na. Kasi Lord tumigil ka pa Kasi naman Lord hinila na kita Bakit tumigil ka pa? Hinanap mo pa yung babaeng yan. Pero wala tayong makikita dito. No? Sapagkat para kay Jairo, alam niya ang gagawin ng Panginoon, alam niya ang
nauunawaan ng Diyos ang kanyang kalagayan. So, wala siyang doubt. Nang sumama sa kanyang Panginoon, that is already an assurance that there will be a miracle. That there will be miracle going to happen. Great things going to happen. And ito na yon. Anong tawag natin dito? Desperate situation. Patay na po ang anak nyo. Verse 36, hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag ka mabagabag, manalig ka. Don't forget the first message of the Lord sa babaeng dinudugo. Daughter, your faith has made you well. Now, the second message of assurance, when you are in desperate situation, when you have faith in desperate situation, the Lord said, Jesus said, do not fear, only believe. Ilagay nyo nga po sa comment section, do not fear, only believe. Jesus, patay na. Bakit ka pa pupunta? Ano pa magagawa mo? Sinabi na ng doktor, 6 na buwan na lang ang itatagal ko o ilang taon na lang ang itatagal ko sa mundong ito. Kapatid, walang pinag-iba ang taong malusog sa isang taong may taning ang buhay. Pareho silang darating sa kamatayan. Kuminsan, kung sino pa yung malakas, sila ang biglang mawawala sa mundo. Samantalang yung mga tao, alam nilang may sakit sila, alam nilang mawawala sila sa mundong ito. So brothers and sisters, God will make the decision kung kailan ka, hanggang kailan ka sa mundong ito. But sabi ng Panginoon sa kay Jairus, Jesus said, do not fear, only believe. Do not fear, only believe. Don't be afraid, just believe. Just believe. Hallelujah. Confirmation na yun eh. Nawala na yung bata. Mark 5:37, nung time na yon, dumiretso pa rin sila. Ngayon, sa out of his 12 disciples, ang sinama lang niya ay si Pedro at ang magkapatid na si Santiago at Juan. No? Bakit? Ano ibig sabihin nito? Kasi maraming tao? O sabi nga natin, when it comes to these three, talagang itong tatlong ito, merong klase ng faith na walang doubt. Baka mamaya, the rest of the apostles, sila mismo magduda sa kakayahan ng Panginoon. But no, God knows why He chose Peter, Santiago, and Juan. But one thing to be sure is this, hindi tumigil ang Panginoon, nagpatuloy sila. No? Hindi niya tinanggap ang katotohanan na wala na ang bata. Mga kapatid, kaya nga sabi ng isang artista sa isang pelikula na napanood ko, Diyos ka ba? No? Mawalang galang sa mga doktor pag sinabi nilang 6 na buwan na lang ang itatagal mo sa mundong ito. Pwede na sabi, Diyos ka ba? Which is yes, God will decide how long a person will live in this world. Not the doctors, not the sickness. Kaya mga kapatid, if God is in control of life and death, so put your trust in the Lord alone. Hindi po ibig sabihin ito, huwag ka nang lalapit sa doktor. No. The doctors are God's creation. Yung wisdom nila ay galing din sa Diyos. So they are also instrument to save lives. Kaya kapatid, huwag maiwaksi, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa mga doktor na yan. But still there is a higher power than the doctors. There is power higher than these doctors, and this is the name of Jesus Christ. Kaya sabi dito, nung dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo na mga tao, may mga nananangis pa at nananagoy. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang isang namatay sa biblical times, pag namatay na ito, kailangan mailibing to on the same day. Kaya, nung time na yon, marami ng tao. Kaya sabi dito, may mga nananangis. Ito mga nananangis po ito at nananagoy, yung hindi po dahil sa talaga nasakta sila sa pagkawala. Ito po yung mga bayaran. No? Yung mga bayaran para umiyak at manangis. Parang yung sa kultura ng mga incheck. Pag may namatay, meron taga-iyak. At binabayaran nila yon.
No, people now in the full preparation for burial. So yung nakikita natin, burial preparation na yun. Kaya nang dumating ang Panginoon sa Kristo, yun na ang pinaghahandaan ng tao. At kasama niya si Jairus. Mark 5:39, pagpasok niya ay kanya sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Hallelujah. Feel the Word of God. The Word of God has authority and power. No? Kapag nagsalita ang Panginoon, no one can question it. Even heaven is aligned with the Word of Jesus Christ. Hindi patay ang bata, natutulog lamang. And then, nung time na yun, ano ang respond ng tao? Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao, pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. Ang sabi dito, pinalabas niya yung lahat doon sa bahay. Pinaiwan lang niya immediate yung father and mother at kasama ng 3 alagad. This person, maybe this person is a rich person. So, nung time na yun, siguro, napakalaki ng bahay niya. And then, nung time na yun, naghahanda na sila for the burial. And yet, pinalabas sila ng Panginoon. No? Pinagtawanan nga nila ang Panginoon. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Unang-unang, gusto ng Panginoon, ang mga taong kasama niya sa loob ay mga taong may pananalig. Nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Makikita natin, tahimik si Jairo, tahimik ang kanyang asawa, tahimik ang kanyang mga alagad. No? Mark 5:41, hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita, kumi. Nang ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagtakay, bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Maybe this is yung tinatawag nating first miracle of God. Yung resurrection, no? Meron tayo same situation na kung saan doon sa book of John, yung death of Lazarus, sasabi ng mga tao, yung bulong ng mga tao, ito'y maraming pinagaling, nagpagaling ng bulag, kaya niya bumuhay ng patay. So, di natin alam kung sino ang nauna o anong event, no? But one thing to be sure is this, people are not expecting that the child will be revived. Hindi nila inaasahan at di sila naniniwala na mabubuhay ang bata. And yet, in time of this, hindi po para sa tao, para sa masa ang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon ay para kay Jairus na naniwala sa Kanya. So, walang bagay na hindi gagawin ng Diyos sa taong may pananalig. Walang bagay na hindi ibibigay ng Diyos sa taong may tunay na pananalig. So brothers and sisters, feed your faith with the Word of God. Kaya kung ikaw yung hinihipo ni Lord para laging ilista ang pangalan ng mga may sakit ng cancer dito sa ating prayer service, sa ating daily devotion, kapatid, ituloy-tuloy mo na. Let the Word of God reach the ears of these people. Let them hear the Word and let them grow in faith. And this faith that grows will lead them to answered prayers, will lead them to healing, will lead them to miracle. Amen? Hallelujah. Sabi ng English version, he responded, Daughter, your faith has healed you. Go in peace, healed from your disease. Ano sinabi ni Lord? Sa tao na nasa desperate situation, don't be afraid, just believe. Ano sinabi ng Panginoon doon sa babaeng dinudugo? Sabi nga, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya, paniniwala. Hebrews 11 verse 1, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. But sabi nga, it is also written in Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him.
Without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Amen and amen. May pag-asa ba? Meron. But you need faith. Just believe. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, glory to God. Purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihang loob, sa kanyang katapatan, sa mga taong nananalig sa kanya, nagtitiwala sa kanya. Hallelujah. Without faith, it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists, that He rewards those who seek Him. God rewarded the woman. Your faith made you whole. No? And then this part na ito, Jairus, don't be afraid, just believe. Ano ang sabi nga natin? Pero alam nyo, sa totoo lang, between the situation of this lady and the child of Jairus and Jairus himself, mga kapatid, ang ultimate na himala ng Panginoon is none other than our salvation. The greatest miracle of God is the miracle of salvation to all sinners who believe in God. Mga makasalanan na nanalig sa Diyos, merong kaligtasan. Hallelujah.